O mga kababayan, eto na. This is the day, the election day. Ang araw mga kababayan na magde-define kung ano ang ating kinabukasan. Dahil ire-remind natin kayo mga kababayan ha, kapag mananalo ang bagoong Pilipinas na ito, kung majority sa kanila mga kababayan mananalo, para nyo na rin pinayagan na mag-charter change tayo mga kababayan. Ang kanilang purpose, perpetuation in power at magiging prime minister si Tambaloslos. Tandaan nyo yan. Kung gusto nyo, iboto nyo yung mga bagoong Pilipinas na ito. Pero kung ayaw nyong mamayagpag ito mga Marcos, mga kababayan at Romualdez, i-boycott nyo, ekes nyo ang lahat ng mga bagoong Pilipinas na ito. Unang-una, boom! Panis! Tandaan nyo ang sabi ni dating Pangulong Duterte, do not vote for Pacquiao because he is a liar. Yan talaga mga kababayan ha, ang unang-una nyong pakakatandaan. Huling habilin ni Tatay Digong mga kababayan sa paksiw na yan. Do not vote for Pacquiao because he is a liar. Aside pa dyan, traidor, walang paninindigan, sinungaling. Huwag nyong iboto si Pacquiao. I-ekis nyo yan si Pacquiao mga kababayan. Ang susunod nung tatandaan, i-ekis nyo rin ang Erwin Tulfo na iyan. Dahil aside sa pagiging manggagamit mga kababayan, ginagamit ang nila ha, yung mga Tulfo, ang mga Duterte dati para sumikat. Tapos nung hindi na nila mapapakinabangan mga kababayan, binanatan na. Anong sabi niya kay VP Sara? Ha? Tandaan nyo yan ha. Sinabi niya mga kababayan na gabundok na daw ang ebidensya ng fund misuse ni VP Inday Sara Duterte. At simula na naging congressman ito mga kababayan ay parang nilunok na niya ang kanyang prinsipyo. So iboboto nyo pa rin ba niya ito mga kababayan? Ang dating tigasin na Erwin Tulfo, ngayon sunod-sunuran kay Tambaloslos mga kababayan. Parang aso ni Tambaloslos, andun lang sa likod o nakaganyan. Si Tambaloslos o ganyan, parang amo. At ano ba nagawa niyan? Puro lang yan pang bunganga mga kababayan. All talk, kagaya na kanyang kapatid na si Rafi. Sa daldal lang magaling ang mga taong iyan mga kababayan tahimik sa mga pangyayari ngayon sa mga Marcos mga kababayan. As a matter of fact, lahat ng Tulfo tahimik sa mga nagaganap ngayon. Para sa kanila perfect yan. Hindi umiimik So iboboto nyo pa rin? Ekis. Ang susunod na ekis mga kababayan, ito si Abby Binay. 2 termino yan, kanyang kapatid na si Nancy Binay. 12 years mga kababayan dyan sa Senado. Tapos papalitan na naman ng another Binay mga kababayan. Todo endorso pa ito mga kababayan ha. Yung matabang babae sa Congress na young guns na yung patinga-tingala sa tawa mga kababayan na napakontempt kay ano. Sino ba pinakontempt nun? Basta kasabwat nito. Ekis, mga kababayan, ekis. Lalong-lalo na ito si Black Rider, Benhur Abalos. Ekis na ekis din mga kababayan. Dahil yung DILG secretary siya mga kababayan, mas marami pa siyang nagawa doon sa pelikula. Ang daming accomplishment niya, magbarilan mga kababayan, mga sindikatong nahuli pero sa actual mga kababayan, walay. Isipin nyo na lang ha, DILG secretary, may panahon pang mag-shooting mga kababayan para sa kanyang teleserye. Nagbulakbol na sa trabaho mga kababayan, tapos ganyan gagawin yung senador. Ekis, and then ngiwi-ngiwi din mga kababayan yan, di ba? Ang susunod na ekis itong Tolentino na traidor mga kababayan. Akala siguro niya makaka-benefit siya mga kababayan kung andun siya sa administrasyon dahil andun lahat ng resources. No, Tolentino, no. Mabuti na rin mga kababayan. Dahil kung andun ito sa mga kababayan, PDP, hindi ito umalis. Malamang mananalo pa yan, pero ngayon mga kababayan, nagsisisi na ang animal. Dahil hindi nga makapasok sa survey. Traidor buti na lang nagpakita na rin ng totoong kulay mga kababayan. At kabilin-bilinan ni Tatay Digong din ha. Why would I endorse him? Siya ang unang lumaya sa amin sa PDP laban. At wala na itong bukang bibig China, China, China. Na as if mga kababayan, ang China talaga ang ating pangunahing problema ng ating bansa. Gayong nagka-problema lang naman tayo sa China dahil ang ating presidente hindi marunong humandle sa foreign diplomacy. Away inaatupag mga kababayan. Kaya ungas, Tolentino, ekis ka, animal ka. Pia Cayetano, ekis rin mga kababayan. Although dumistansya na ito sa bagoong Pilipinas, pero ekis ka, Cayetano ka. Kinupkup yung kapatid mo ni Tatay Digong, tapos anti-Marcos pa ang pamilya nyo. Notadong anti-Marcos. Ganyan mga kababayan, nakijoin na sa bagoong Pilipinas nga, alyansa na bagoong Pilipinas ng Marcos. Ganyan mga ugali mga kababayan, wala yung loyalty. Ekis na ekis mga kababayan. Sa inyo na yung 10K. Ping baling bing Lacson mga kababayan. Tandaan nyo, anong sabi nito si Lacson kay dating Pangulong Duterte dati?
Wala daw foresight si Tatay Digong, mga kababayan, nung panahon ng pandemya. Ang nakakaasar dito, mga kababayan, nung kasagsagan ng unang bugso ng pandemya, ang daming namatay, nagkakandara pa lahat. Si Tatay Digong lang mag-isa, mga kababayan, talagang pasan-pasan niya ang buong Pilipinas. Ang mga taong mga bugok na mga senador na ito, nagtatago, hindi mo makikita, mga kababayan. Mga congressman, si Tatay Digong lang talaga ang nanguna. Lahat ng sisi, lahat ng problema ng bayan, si Tatay Digong ang humarap sa COVID dati. Anong ginawa ng mga bugok ng mga lakso na to? Pagkatapos ng unos, mga kababayan, humupa na ang lahat. Naghihingalo na si Tatay Digong dahil pagod na pagod sa paglaban sa pandemya. Lumabas ito, nagpa-imbestiga, sinabi, kurakot ang animal. Sinabi, overpriced. Sino ba ang hindi nakakaalam na overpriced talaga lahat? Buong mundo overpriced ang mga PPE dati, ang mga animal na to. Tapos no choice si Tatay Digong noon, bumili ng mga PPE kahit mahal dahil kawawa ang ating mga health workers. Tapos ang mga ungas na to, mga kababayan, ginawa pang masama. Punyeta ka, lakson ka, yung iboto yan. Mangga, kahit pa inendorso yan ni Sara, wag nyong iboto. Once a snake, always a snake. Magpalit ka man ng balat, snake ka pa rin. Budots. Unang-una, mga kababayan, abilidad. Walang abilidad, sa totoo lang. Artista lang siya, mga kababayan, magaling. Pero napatunayan na natin naging senador na yan, mga kababayan. Anong nangyari? Nasabit niya sa kurakutan. The fact, mga kababayan, na sumabit yan sa kurakutan, nakalaya dahil na technical, dahil politika yan, mga kababayan. The fact na may bahid na ito, mga kababayan, wag nyo nang iboto. At bagoong Pilipinas din. Bilyar. Although inendorso yan ni Sara, pero bakit in the first place nakilinya ka sa bagoong Pilipinas? Pero ang aking rason dyan, bakit X yan, mga kababayan, dahil andyan ang kapatid niya, si Mark. Ano ba yan? Gusto nyo kayo na lang lahat dyan? Yung Tulfo, mga kababayan, tatlong magkapatid na Tulfo, papasok pa. Sana nga mamulat ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan, na wag na yung mga Tulfo. Kabilang na ito si Bilyar dahil andyan na ang Bilyar Lito Lapid dahu. Hindi nyo nga alam nga, senador pala itong Lito Lapid na ito. Hindi nga nakaimik na isang beses, mga kababayan. Tapos gusto niya ba maging senador? At ganito na lang ba ang kalibre ng bansang ito sa pagboto? Mga Lito Lapid, mga kababayan. Balita natin parang mahina daw ito sa Inglesan din na the fact na yung mga batas na ginagawa nila is in English. Ay nako, kagaya rin ito ni Pacquiao. Kung ang numerong i-ekes, mga kababayan, si Pacquiao, ito ang second. Tito Soto, tumanda na yan sa Senado, mga kababayan. Isa din ito sa mga traidor Nakisip-sip doon sa mga Duterte at later on, mga kababayan, anong ginawa? Investigation tungkol sa pandemya. Kasama nito mga ugok na to, ng dalawa. Ekis na yan sila. Kaya yan ang tatandaan natin, mga kababayan, lahat ng bagoong Pilipinas. Eto. Ngayong araw na ito is ang turning point, mga kababayan. Dahil kapag mananalo ito, goodbye. Goodbye, Philippine Constitution. Dahil posible nila itong babaguhin. Charter change for the perpetuation in power. Kaya sa halip na bagoong Pilipinas, doon na lang tayo sa Duterte. Magdala po tayo ng listahan para hindi po natin makalimutan. At inyo ring tandaan, suportahan din natin ang Ipanaw Sambayanan. So anong masasabi nyo dito? Post your comments below.